Na, si Papa yan pala nag-utos sa'yo, no? Nagtirahin lahat? Pagkakaintindi niya daw, tirahin lahat. Sabi ko naman, Papa Yam. Yun nga sinabi niya sa kuya. Pero, Tirahin mo daw lahat. Tirahin mo na yung ano doon, sabi niya, magkakaroon daw. ayan, isang magandang buhay. Kakauwi lang natin, nag-breakfast lang ako. Hindi ko kinaya, mga farmer. Konting tinapay at isang avocado from Ilocos. Grabe, sarap. So, umpisahan natin dito sa ating channel na to, mga farmer. Ayan, ito na. Sarap sa mata. Pinost ko na sa group chat namin, magkakapatid, itong Katmon. Napawaw si Ate Claudil. Wow, sabi niya throwback yan. So yan, kailangan na po natin. Medyo nag-ano siya dahil na disturb yung roots. Pero itatanim na po natin yan. Ayun din yung isa. Dalawa yan. So ayan, Hass avocado, mga farmer. Original. Kitang kita naman sa dahon. Hass avocado. Aha. So kanina umaga bago ako umalis, sabi ko kay Papa Yam, linis po yung palinis mo kay Kongkong yung talbusan ng kamote namin. Ayan. Tapos ayan, okay na tayo. Sabi ko bantayan at yung mga manok nagkakay. So ayan na po yung atin. Napamay na ako kagabi sa kailangan ko palang kailangan kong mag Gcash yata. Napamay na ako kagabi. Nanonood ako ng orchids live selling, mga ka-farm. Ang gaganda, may bulaklak na. Para meron din tayong may counting may bulaklak, may hinihintay mamulaklak para balanse ang buhay. So magsasabi tayo dyan ng mga ilang piraso may bulaklak naman. Tapos sa paso na malalaki na lalagay natin dyan. Hindi pa po yan hindi pa yan ay pa lang po yan, kalahati pa lang ng ating imagination. Tapos ito papalagyan ko ng payong, nakanet din yan, lalagyan din natin yan. Tapos pinalinis ko na kahapon. Ayan yung sabi ko sa kanya na, di ba sabi ko sa inyo puputulin po natin yan. Pinaputol ko na kasi nga yung mga pumapasok ay nagagasgas yung sasakyan, bubong. So ito acerola, baka paputol ko na rin yan. Hindi naman yan mga farm. So yun, isang langka pili and ayun, makopa. Ito nga sana papaputol na rin natin yung mangga, mga ka-farmer. Huwag po kayo manghinayang, papalitan din natin yan ng mangga na maganda. So dito na ilalagay natin yung rambutan. Rambutan, pwede nating ilagay dito ang rambutan. Tapos mayroon tayong mulberry malaki, dito natin sa may corner, pwede na yun dyan. At dito baka yung aviark, diba? Para pagdating orchids, uy, may laking langka. Diba? Life is short, enjoy it. Ayan, mga farmer. So ay Kong, ba't pinatay mo? Ay, hindi, linisin, tanggalin yung damo. Haning ma. Anak ng pating. Magre-replant tayo niyan. Di, tanggalin lang ako yung damo. Di, pwede na, sige. Tapos magtanim tayo ng bago. Tiis-tiis na lang muna. Doon na lang ako sa pula muna. Maganda na rin naman. Para at least natin, mabungkal natin, no? Pwede natin lagyan ng kaunting fertilizer ng mga 2 sako, ikalat natin. O kaya yung yung tae ng kalabaw. Pwede, di ba? O sige, tapusin mo na yan. Nandyan na. Ang tingin mo, tirahin mo na lahat. Pwede ko na maiwan yung iba ko yan. Na? Pwede ko na iwan yung iba. Bagay, mas marami ang damo, no? Pwede ba iwan mo na lang yung iba? Ito, tatanim natin yan, yung mga ganyan. Bilis lang naman yan. Yung sayo ko yun, meron na. Oo, bilis lang. Talbos ng kamote. Sabi ko, kasi bala ko nga sana, tatanggalin ko yung damo ng isang araw. Kinakapos ako sa oras. Tapos ang susunod natin, itong mga kamuting kahoy kong. Na.
Hindi masarap yung lahi ng kamuting kahoy na to? Na? Masarap yata yung sa bundok na kukuha nila, yung dilaw. Oo, yan, meron din ganun din. Ha? Meron doon. Pero wag na. Hindi naman maganda ang kamuting kahoy na. Bibili na lang tayo. Ito, susunod natin. Tatanggalin na natin yan para medyo maluwag-lawag na yung pagpasok. Tuloy-tuloy pa rin po ang busy time natin. Baka dalawang malaking baboy ang ipapaano. Pero ayan, maiba tayo. Ang ganda na ng city natin. Wow. Abono. Dilig. Kailangan natin. Ayan. Meron na. Naku po ang aking anak. Ang cute nito, mga kapan. Ang sarap nitong batang ito. Oy, ano yan ang hawak mo? Ano yan? Dog. Ha? Dog din. Ah. Doon ka na, doon ka na. Talaga naman. Naglaro pala ng ano niya. Excavator daw. Doc din. Nagdo-doc din yan. Tingnan nyo. Oh. Doc din. Oh, Doc din. Bako operator ata ang gusto nitong aking anak na ito. Hayaan ko lang. Grounding. Hayaan natin. Para naman ma-enjoy niya ang buhay. Bata ako, ganyan din ako eh. Oh, sige. Sige. Tara na, tara na. So, kailangan natin ihanap ng pwesto yung ating mga kinuhang pananim. So, dito yung mangga, puputulin natin, papalitan din natin, mangga din. Dito, medyo ilalapit natin ang konti. Dito siguro. Yan, dyan. Mangga din po ang itatanim natin. So, pag natanggal na po ito, actually itong mga manggang ito mga ka-farmer, tumubo lang yan. Wala po sa plano talagang, ito, yung mga mangga dyan, yan. Binili ko yan, tinanim namin. Pero ito, tubo ito. Tubo. So, o pwede din kayumito. May kayumito pala si Bebeng nang bili. Pwede din natin lagyan ng kayumito ito. Para naman na iba. Kasi doon langka na, no? Ayan, no? Mga ka-farmer, langka na. So, kayumito na lang siguro lagay natin. Ayan. Tapos, dalawang rambutan. Doon sa may malapit sa ano siguro dito masyado nang malapit sa daanan ano. So dito doon rambutan, kayumito, langka, mulberry doon. Magtitinola si Papa Yam. So at least meron ng pwesto. Yung doon ibang langka na andoon. Nay, halika na. Yung katmon doon na po sa likod ng lechonan yon. Kasi ang gusto niyan medyo may lilim na medyo ang dating rainforest ang datingan. Malilim na medyo mabasa lagi yung lupa. So doon yan ilalagay natin. Tapos yung suha, dalawang suha, ihilera na rin natin yan doon sa katabi ng suha natin. So tatanggalin na natin yung ibang ano, ililipat na lang. Tapos papaya lang naman at lemon yung mga yon. Tapos kalamansi, yung kalamansi magre-replant tayo dito. Tingnan niyo yung mga kalamansi natin. Oh. Kailangan pong palitan 'yan. Medyo ano na. Medyo tumatanda na. Ayun yung mga matatanda na, namamatay na nga 'yan. Papaputol na natin 'yan, papalitan natin. Tapos ano to? Mabolo. Ito pa problema. Saan kaya natin ilalagay 'yan? Ito yung mulberry, malaki na. Malaki ang bunga niyan. Actually dalawa yan meron pang isang maliit. Ayun Sabi nga ni tita, yung mulberry nyo tabi nyo sa malapit sa bahay kasi malaki ang bunga niyan. Ito yung isang kakao, doon din yan. Yung avocado, natapos na po yung ano doon, saka natin i-set up. So okay na pala tayo. Okay na pala. Wala na tayo masyado, magdagdag pa tayo. Pag naisipan ko na namang isiksik kung saan. 'di ba? Okay na. Baka lang ka magdagdag tayo, mga ka-farmer. Ayan. Pero gusto ko kasi aviark. Maglalatag sana kami ng palay ngayon, kaya lang tingnan nyo. Nagbago ang isip ni Papa Yam. Ayan, dilig-dilig tayo. Sira pala yung ating mixer, kaya medyo naantala yung trabaho.
So ayan, dito muna tayo sa mga halaman mga ka-farmer. Nag-abono na para ako dyan. Hindi pa yan nalulusaw kasi nag-aantay ng ulan. Nakala ko ulan ng isang araw pero wala pa rin. So diligan na natin para makasip-sip na. Sana wag naman masyadong maraming nilagay ko. Pero sa tingin ko okay naman. Malayo naman po sa puno. Importante malayo sa puno. Dito, ayan, dyan ko linagay sa mga ganyang spacing. Nasa mga siguro mga 10 to 12 inches away from the the puno. Ayan. Itong aking nyog, inaanuhan ko na rin ng konti para medyo makarecover kasi nung summer medyo nahirapan to eh. Napansin nga din ni Edmond, sabi niya, bro, kung kulang sa dilig yung puno mo, ako hindi naman nadidilig yan eh. Talagang survival mode ang labanan eh. Pero pagka ano naman na, lalagay tayo dito ng irrigation para pagawa natin ng paraan. Gamitan natin ng engineering technique. Ayan. Pero set up muna natin yung ating mga halaman. Tag-ulan pa naman kaya makakabuelo tayo. Pero kagaya ngayon, isang linggo na halos mahigit na hindi tayo inuulan ng maganda. Yung ambon-ambon, wag nyo pong ibibilang yun. Sabi mo, ay umambon naman. Hindi po makukuha yung sapat na kailangan. Dapat mga 2 inches makapasok man lang, 2 to 3 inches makapasok yung tubig sa lupa. So malaki-laking ulan po ang kailangan bago mangyari yan. Imaginein mo ito example ko po sa inyo. Let's say ambon-ambon, ganyan-ganyan lang. Ulan na nga yan actually. Pero pag tiningnan nyo po yung puno, hindi man nakabaon yung tubig. So kailangan talagang makapasok man lang. Ito medyo may sakit yata itong ating ayan lagyan ko din yan yung saging tingnan nyo, hindi nalusaw. Urea mabilis pong matunaw. Ayan. Ganda ng saging So ito okay na to. Dito ko linagay yung abono dito. Ayan. So malulusaw na. Dito tayo. Hila. Yan. Ang ganda ng saging. Ito gumaganda na rin. May mga abono na din po yan. Naabonohan din po ang saging Kala nyo fertilizer din ang saging. Pero maganda, organic lang. Marami kayong supply. Ganda din naman. Nadamay na natin yung mga sili. Ayun umangit yung saging natin, papaya. Ang nangyari. Sana meron pa tayong makuhang papaya kasi sisingitan pa rin naman yan ng papaya yung doon sa harapan sa may daanan. Sayang po yung time kasi habang hinihintay natin lumaki yung mga puno na tinanim dyan, itatanim ay kumbaga sayang yung time na walang nakalagay pa. So papaya 1 year lang naman ang papaya. Ayan. Nagdidilig po kayo, wag puro puno. Dapat mas kagaya kung nyug yan, mas maganda kung dito po kayo nagdidilig. Ayan, sa niya. Mas gusto niya yan. Hindi yung sa punong puno. Pero okay din naman kung may time pa kayo. Pero priority niya po yung yan. Nangyari, iiwan ninyo, wag dyan. Iwan nyo lang dyan yung hose. Mas gusto pa yung makaka ng nutrients. Kaya lang talaga ang hirap maghirap pag wala ako kahapon, di ba? Nagbigay ako ng instruction, linisin yung talbusan. Tingnan niyo pati yung mga pula pala dito, niyari din. Wala. Patay.
Ay, buntong hininga na nga lang talaga ang mangyayari mga farmer. Ay, buhay. Hala, sisave natin to. Ang hirap pa naman magkaroon ng pulang talbos. Uy, talaga naman, oo. Replant tayo mga farmer dito. Tapos na lang natin kay Kongkong yan. Mag-replant. Wala, tinilig ko pa nga nung isang araw dito kasi tuwang-tuwa ako, maraming talbos. Naghanap ako ng magagawa. Sabi ko, papayam, yung pinapalinis ko sana, yun nga, yung damuhan lang. Kasi iniisip ko naman, sino ba naman yung makakaisip pati yung talbos idadamay, di ba? Pero yun nga, kailangan talaga na andito ka pag nagbigay ka ng instruction. Pero it's my fault, hindi ko nilinaw. Ang sakit sa puso, grabe. Ang sakit sa puso. Ay, okay, break time sila. Bilig na ako ng ilang ganda na ng ating papaya. Linis talaga lahat. Ay. Napareplant po kami ng talbos ng wala sa oras. Ayan. Pero okay na rin. At kasalanan ko talaga. Lahat sila ang intindi linisin yung talbos mga farmer. Si Bebe yun din daw pagkakaintindi. Si Papa yan pala yun ang order din na pagkakaintindi niya linisin na lahat. So ako naman ang nasa isip ko tatanggalin lang yung damo. Pero 2 weeks lang siguro makukuha na natin to. Ayan o, didiligin lang yan araw-araw. So isang hilera 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lagyan pa natin doon 7. Meron pa naman tayo makukuha. So dilig lang. At ayun, basta importante hindi po mawala ang kamoting ito. Dahil itong kamoting ito, siya yung pula talaga. Diba ang dami po namin binili dati, hindi naman pumupula. So ito, ewan ko kung dito lang sa place nya na nalagyan, baka sa lupa, hindi ko po alam. Pero ang importante, may pula tayo na makikip. So ito didiligan lang natin yan. Makikita natin yan after 4 days, may lalabas ng mga bagong So siguro 2 weeks time makakakuha na tayo. Ayusin ko lang tong hose kasi yan dyan natin ikakabit. Wala nang tanggalan. Dati kasi ang plano ko ilang putol, may mga hose doon kada gripo para kumbaga yung paghila hindi na ganun ka haba. So mas mabilis magdilig, tsaka pwede mong buksan lahat, papaanuhan mo na lang, hindi ka mahihirapan magdilig. So ayun, sa kabila si Kongkong mamaya anuhin natin, pinaano ko na din, nagpalagay ako ng chicken manure doon, kakalat mo sabi ko, para at least mas mataba po yung doon naman yung tinatawag nilang yung puti naman o yung green na talbos ng kamote. So dito yung pula. Okay na yan mga farmer, bilis lang yan. Talagang miscommunication talaga sabi ko nga, hindi ko na ilinaw ng maigi, pero ganun talaga. Sabi ko naman kay Bebe, pag sinabi mo bang linisin mo yung sa may talungan, pati yung talong papatayin mo. Hindi umiim. Sabi ko yun din ang pagkakaintindi ko, same as talbos, diba? Pero blessing in disguise kasi napaparami natin. Kasi itong inaano ko, diba, sinatsaga-tsaga ko lang, natatamad akong mag-replant. Ito ngayon, nag-replant na tayo ng tuluyan, di mas maganda. Ayan, ganyan natin ang ganyan. Click. Ayos. Tapos gaano kahaba, hatiin na lang natin sa dalawa to kasi pwede pa nating ilagay yung isa doon. Kasi ito at least makakaabot hanggang doon, diba? Madidilig ko pa yung oregano. Yan, maganda dito sa bagong host natin, ang lakas lakas. Bilis mo matatapos ang dilig dito. So ayan na yung talbos natin, kamote, didilig. Ano natin to, didiligan to araw-araw
makikita ninyo mamatay lahat. Hindi, ayos yan. Blessing in disguise. Ayan o. Si mama, paborito to ni mama. Nung marami to, sabi niya bibigyan mo ako palagi favorite niya to, yung pulang talbos ng kamote. Kanina may nasa kwarto lang kasi bumili din po ako uli ng buto-buto sa kanya at saka orange. Binili ko din siya ng orange kasi si Rowan nagpapabili na naman ng orange. So binili ko din siya, tapos 1 kilong kamatis kasi ang ganda ng kamatis ni Jomar kanina. Sabi ko hiwalay mo din ako niyan at dadalhin ko din yung nanay ko kako. Dating ko doon, sabi ni ate, oy bisitahin mo na sa kwarto, may masama ang pakiramdam. Binibiro ko, dali na sa ospital. Medyo tira ng kaso ng konti at may sipon daw. Binili ko siya ng favorite niyang buto-buto at radish. All time favorite ni nanay. Ayan, medyo may sakit daw siya. At least sabi ko, dadali na natin sa ospital. Hindi naman daw. So ilang hilera na ba to? Ayan lang babahain lang natin. Ayos na yan. Ganda, lakas ng ating kaya naman pala tingnan nyo. Yung talong natin dinilig na rin natin dito. Matagal-tagal nang hindi nadidilig. Ang kinaganda dito, hindi po naaarawan ng hapon gaano kasi may bakod. Kaya maganda. Hindi ko lang alam yung bunga niya kung gaganda. Pero I think enough sunlight pa rin ang natatanggap dahil hanggang anong oras may araw Kaya lang pag kumapal na rin po yung kamote natin dito, yari ito. Yari sila. Kukontrolin na lang natin. Ito lang, mas importante yung kamote sa akin kasi araw-araw halos gigisa ka lang, diba? Pang side dish mo, saka healthy, diba? Ganun lang naman ayan. Sili natin, tingnan mo, bagong tanim yung mga bunga na. Ayun, abot na abot. Kaya ba natin hilahin? Mahaba pa. Kayang hilahin. Ayan. Ang avocado. Alagaan natin sa dilig to. Avocado natin. Hindi ko lang alam kung paano ba ang diskarte natin. Okay na ba? Tama na siguro, no? Ay, kulimlim Ayan, okay na. Inano ko na kay Kongkong, sabog-sabog niya lang. Pinagambol ko ng konti yung lupa, tapos sabog na lang. Tapos yung kamote, yan, very good. Mabilis na naman pala. Ang ginawa niya, talagang ibang style na itong taong ito Ang bilis lang yan, Kong. Si Papa yan pala nag-utos sa'yo nagtirahin lahat. Pagkakaintindi niya daw, tirahin lahat. Sabi ko naman Papa yan. Yun nga sinabi niya sa kuya. Pero Tirahin mo na yung doon, sabi niya, magkataon daw. Yung mga doon. Yung mga lamang mo doon kaya. sa bagay dito, ano ba maganda tanim dito? Ha? Pwede no? Hindi kasi ang inaano ko baka sumikip. Pero ito maluwag naman, medyo 1 meter away. Titingnan natin. Gusto ko kasi langka Pero mabilis lang to.
Na, Yeah. mabilis lang. Basta lang laging didiligan pag ano, kahit pag hindi umulan. Tapos kuya. Oo. Oo, mabilis ako dito kuya. Ano na yung lupa niya. Alam mo, naisip- Ganyan ko. Alam mo, naisip ko nga, yung Ayos ko ginawa natin kuya pag naglaman to. hindi, wag nang laman ta. Hanahabol ko lang talbos eh. Hindi maglalaman kuya. Hindi, pag tinatalbosan mo, hindi naglalaman. Yung pinapalaman, hindi tinatalbosan yun. Hinihintay magbulaklak. Ito nga ang kay Ate Jennifer, kung di lang makakapasok ang ano, may pera sa talbos ng kamote ah. Ha? Araw-araw meron ka. Di ba? Isipin nyo mga ka-farmer, kung yan po isang hektarya, meron kang talbos ng kamote. Basta ayusin mo lang ng maigi. Ang i-spray mo lang naman yan, pang-uod lang, paminsan-minsan lang ano. Tapos konting fertilizer. Maniwala po kayo, araw-araw may income kayo kaysa magpalay. Kaysa magpalay ka, babagyuhin pa. Ang kamote pag binagyo, kahit bahain, umaraw lang, maayos na naman siya no. Hindi nasisira ano, nasa baba. Pwede tayo magtanim nga dito ng ano, fruit bearing na yung mga suha ko pwede rito. Pwede yung suha dito pala. Pwede tayo, may space dito oh, suha. Pwede. Yung mga hindi naman ganun kalaki. Malaki naman kung ano. Kasi ito yung ugat niya. Ano lang naman to eh. Ito lang wall lang naman po ang medyo ano dyan. Pero yung ano, makatakbo dito sa ilalim. So pwede siya. Bilis lang ng talbos. Baka 2 linggo lang may makuha na tayo. Na. Oh. Bukas hindi pa. Mataba pa yung lupa natin na. Na. Yung rambutan tatanim na natin yan ha. Ay. Mabilis lang naman ang kamote. Mabilis ng kamote. Mabilis lang. Kung may talbusan ka, 1 hektarya, kung may kumukuha sa'yo, kunyari let's say, tatawagan mo lang, kahit 8 na lang isang tali, no? Okay. Wala ka ng pagod, di ba? Yung pagod lang mo dun. Yung Magpitas. pagpitas. E di, at least nakadagdag sa trabaho. Kung may tagapitas ka, di ba? Ano, maggapo ka maghalo. Na? Maggapo. Medyo mahalin kasi yan kuya. Medyo matagal din pag gano'n. Natali mo po yan kasi kuya. Oo, pero at least trabaho pa rin. Oo kuya. Ganda to. Nakakano. Ilang... Ay, yung mangga pala daw. Lalaglagan akong. Paano ba to? Pipitasin na? Ha? Pwede niya rin yan. Na-report na ni Nelnel. Kuya, naglalaglagan na yung mangga mo. Pero yung mga nalalaglag kasi tinusok na lang yan eh no? Ayan oh, yung mga tusok po yung mangga namin. Ayan, mga nalalaglag. May tusok. Yun ang ano problema kasi talaga. Ayun, tingnan nyo, ayun, kitang-kita. Makaka-farm na, tumutusok yung lintik. Pitasin na natin kasi walang matitira dito pagka kahit man lang sa itlog na maalat. No? Okay. Hindi mo patikitas yan. Wala na, ubos. Mabutasin po yan. Lagaw. Dami, kalaban. So yan, taniman na ni Kong Kong kamote. So ang bilis lang po nito. Bibilang lang tayo ng 2 weeks. Yung doon, yung pula naman. Tapos dito yung puti. Puti pero green ano. Puti ang tawag nila pero green. So yun nga, nagkaroon tayo ng idea. Tingnan nyo nga naman. Yung suha, pwede nating itanim dito. Pwede na nating patayin yung lapit masyado. Pwede tayo dito ng kalamansi.
pinutol na namin tong pwede naman ang kalamansi dyan. Tapos dito suha. Ilan bang suha binili ko? Dalawa lang ano? Pwede na yun. Dalawang suha. Para yung dun may space pa. Si bayaw mo, hindi mo naman sinabihan na magputol ng mangga. Na. Sabi niyo yung tatay mo, alam mo yun. Dito, sinabihan mo na. Ay hindi, pero hindi naman sinabing ngayon. Dito, kaya lang po kanina, sinabi ko. Kaya sa tama, sabi ko. Pakontrata natin sa kanya, tulungan mo na lang. Para may hanap buhay siya. Walang lechon ng hanggang bukas ata. Pwede na nating ipaputol to. Papalitan natin ng kayumito. O, di ba? Tapos ito, pwede natin tong matay mga lemon dito. Talagang maalas ako sa lemon. Ang kalamansi na medyo malayo-layo dyan mga farmer, pwede naman. Putulin na natin tong mga papayang ito. Kalamansi dyan. Pina-final na natin yung mga halaman natin. Kasi ito, pwede nating tambakan to. Graba, yung sasakyan, pwedeng magbigayan na dito hanggang dun. Inaano lang ni Papayam kasi sabi niya walang harang sa ano. Dapat Papayam hindi naman basta-basta mag-ano yan. Mag-collapse. Pagka tumigas na, hindi naman babagsak yung gilid niyan. At least hanggang dun sa may ano ng mahogan eh. Natambakan natin, tanggalin na natin itong mga kamuting kahoy. Pwede na, maluwag ng kalsada natin. Kapag bigayan na, hindi naman po laging may kasalubong eh. Para kung let's say may makakasalubong, hindi na yung may mga umiinit ang ulo eh. Pero yung mga subscriber natin talaga, walang problema sa kanila, naiintindihan nila. So, ayun. So ayan, replant lang po muna kami. Then talbos ng kamote. Okay na to mga ka-farmer. Ayan, tapusin na natin ang ating vlog. Ayan, so sila ang nanalo dahil sila lahat ang pagkaintindi. Yun, akala kasi daw nila yung mga itatanim nga, pero maluwag pa pala nga ito, no? Almost 2.5 meters pa pala ang lapad nito. Pwede tayo dito magtanim yung halaman po na hindi naman ganun ka mga grafted lang na full sun ang gusto, like the suha, diba? Ganda din yan, pagpasok mo pa lang dito makikita mo may mga bunga yung suha. Ayun. Tawagin ko lang mamaya ko eh. Na? Talagang bagay eh. Expert. Ay, ayan mga farmer, tayo po ay tapos na sa ating vlog ngayong araw sa ating mga tanim. Ayan, may hinihintay pa akong orchids, mga namine, dendro orchids. Ayan, so eto, lapit na natin putulin yan mga farmer. Ayan, mga manok, hindi sila pumupunta dito. Meron tayong iyahang dito na may mga bulaklak na. Para naman ano. Ito, baka po may nakakaalam at nakakakilala sa halaman na ito. Ito po ba ay pwedeng ikating or kailangan kong bawasan? Kasi parang gusto ko siya dito. Dito po sa ating kahit mga ilang piraso lang diyan. Sa mga kanto, kaya dito sa loob. Dito natin ilalagay ilang piraso yung mga puti natin na ganito. Tapos dito sa paligid naman, sa harapan yung mga banda. So ayan, marami pong salamat at magandang buhay.